For tonight's episode on The Scorecard, makakasama natin ang isa sa mga MVP candidates sa Season 100 ng NCAA, starting center of the Benil Blazers, Allen Liwag. Allen, maraming salamat sa oras. Thank you. Allen, una kitang nakita sa MPBL. Naglaro ka para sa Mindoro EOG. Ang pangalan mo pa nga doon, Allen Bryant Liwag. Hindi Allen Liwag, may Bryant pa. So mamaya tatanungin kita kung saan ang galing yung Bryant. Pero unang naging matunog yung pangalan mo nung in-invite ka ni Coach Shot Reyes na makasama sa Gilas training. Tapos may picture kayo ni Kevin Kiambao. Nung time na yon, doon mo ba na-realize na, teka, mukhang may chance ako na magkaroon ng career dito sa basketball? Opo, totoo po. Na yun na yung talaga time na sinabi ko sa sarili ko na seryosohin ko to. Pero nung start pa lang talaga ng basketball, talagang pinupush na ako ni Papa nun eh. Kaya sabi ko, baka ito na yung maging pat ng buhay ko. So talagang kailangan ko seryosohin. And ayun, nung nakikita ko dun sa Gilas na yung mga ibang level ng klase ng players, so sabi ko, kailangan trabuhin ko yung sarili ko. Kailangan maka-keep up ako sa mga ganitong klaseng players. Nakita ko yung routine nila, kung paano sila sa before practice and after practice. So ayun, talagang sinusubukan ko lang ma-adapt sa sarili ko. Saan ba nag-start yung journey mo sa paglalaro ng basketball? Yung tatay mo ba, player dati? Saan ba nag-start lahat? Ayun, si Papa kasi tinuruan niya talaga ako ng basketball since 9 years old. 9 years old. So ayun, talagang nag-start na ako ng basketball. Unang tinuro niya sa akin is dribbling. Sabi niya sa akin na yung shooting, madali na lang yan eh. Sabi yung dribbling, yan yung kailangan mo munang aralin. Okay. So hanggang sa inunti-unti niya ako. Tapos nag-start ako ng paglalaro sa unit meet, elementary ako. Okay. Grade 5 ako nun. Kaso hindi din ako nakaangat sa district meet na sunod-sunod. Kasi yun, pero nung high school, di pa rin ako sumuko nun. Grade 7 to grade 10, naglalaro ko ng intrams. Okay. Nung high school ako. Pero doon lang sa school mismo. Yung like yung school lang namin. Hindi kami lumalaban sa mga ibang school. Sa ano to? Sa Alfonso Cavite? Cavite. Tapos after nun, sinabihan ako ng kuya ko na sabi niya, kung may pangarap ka talaga mag-PBA, dapat trabahuin mo yung sarili mo, sabi niya. Hindi yung pwedeng pandito ka lang sa atin, sabi niya. Nakikita mo yan, sina James Yap, mga ganyan, sina Mark Pingris, dapat ganyan ka, ganyan. Kailangan, pagtutong mo ng college, ready ka na. So yun tumatak sa utak ko, sabi ko, ba't parang kulang pa? Sabi ko, ba't parang kailangan pa natin i-push pa yung sarili. Yun, talagang tinrabaho namin ni Papa, tapos sumali ako sa pound per pound. Tapos yung mga liga-liga sa amin, sumali na rin ako doon. Okay. Hanggang sa may nakascout sa akin na coach, tapos kinausap niya ako, sabi niya, gusto mo ba maglaro sa Manila? Ganun. Okay. Sabi ko, sabi ko, yun po talaga yung pangarap ko, maglaro ako sa Manila. Tapos may kakilala siya na school sa St. Patrick sa Quezon City, si Ma'am Sari. Yun, doon na nag-start nag-usap, tapos nag-grade 12 ako doon kasi nag-grade 11 ako sa Olivares eh. Okay. Kaso di ako nakapag-varsity doon. Sa Muntinlupa yun, di ba? Yung Olivares? Sa Tagaytay lang. Tagaytay. Okay. Kaso hindi ako tinanggap ng Olivares noon. So rejected ako noon, di ako nakapag-varsity doon. So sobrang sakit sa akin yun. Okay. Talagang inaraw-araw ko na ensayo ko noon, doble-doble talaga kasi nasaktan ako, di ako nakapasok sa tryout sa kanila eh. Tapos nung grade 12 na yun, doon ako nag-start hanggang sa yung school ng St. Patrick, tinulungan ako sa college. Okay. So St. Patrick, after nun, paano ka naman napunta sa Mindoro EOG kay Coach Britt? Ayun, kasi di ba nag-pandemic, tapos ngayon nung nasa EAC na ako nun, yung isang coach ko, si Coach Ricky Alcantara. Okay. Nakilala niya si Boss JR Guevara. Okay. Sabi niya, gusto mo ilapit kita kay Boss JR? Sabi niya, agent yun. Niya parang pwede kang matulungan niya for future lang, gano'n. Sabi ko, sige po, sabi ko kung makakatulong po para sa akin, why not po? Okay. Kinausap ako ni Boss JR, yun. Tapos si Boss JR, yung EOG, meron siyang binuong team para sa MPBL nga. Yes. Tapos yun, nag-try lang ako, sabi niya, sige kung gusto mo, subukan mo lang. Sabi niya, kasi wala talaga akong background kahit ano. So sumabay lang ako sa training nila. Tapos pinakita ko lang talaga yung laro ko, tapos nagustuhan ako ng team. Yun na, nag-start ako, practice player lang. Tapos yun, talagang sinasabayan ko, pinapakita ko lang kung ano kaya kong gawin. Tapos nagustuhan ako ni Coach Britt. So yun, niline up niya ako sa MPBL. Naalala ko yun eh. Kasi araw-araw yung laro nun. 23 straight days sa MOA. Tapos naalala ko, ka-message ko si CJ Cadwa, yung sa point guard sa EAC. Sabi ko, bro, who's your new players on the team? Tapos sabi niya, you gotta watch out this guy. Allen Liwag, ganyan. Sabi ko, yeah, I know him, Allen Bryant Liwag. So yung Allen Bryant Liwag, yan yung buong pangalan mo. Bakit Bryant? Si Papa kasi talaga into basketball talaga siya. Okay. So nung 2001, nung pinanganak ako, kasikatan nila Allen Iverson and Kobe Bryant. Okay. So yun, pinagsama lang ni Papa yung Allen Iverson and Kobe Bryant. Kaya pala Allen Bryant. Okay, ang galing. Ano bang pangalan ng tatay mo?
Lorenzo. Okay. Pero mahilig talaga siya sa Oo, basketball. sobra. Sa Nueva Ecija, pag umuwi ako doon, tinatawag siya, umaga Superman eh. Wow, Kasi sa mga Superman, legal labas doon, Okay. talagang kinukuha si Papa doon yun. So si Lorenzo Liwag, yun yung Superman. Oo. Sa Nueva Ecija. Pag umuwi kami doon. Ang galing. So, yung province niya, Nueva Ecija, pero ikaw, pinanganak ka na sa Alfonso Cavite. Yes. Okay. Ngayon, Allen, itong Binild, syempre, panibagong kabanata na sa basketball career mo. And dito ka talaga nakilala. Ngayon, kayo ni Clint Escamis, naglalaban sa MVP. Actually, nung press con, tinanong si Clint, kung hindi ikaw, sino ang MVP ng NCAA sa tingin mo? Ikaw yung binanggit ni Clint Escamis eh. So, ngayon, para sa'yo, ano yung naging turning point na naging, itong MVP candidate na Allen Liwag? To be honest lang po talaga, nung umalis ako sa AAC and nag-decide na ako na maghanap ng panibagong school o pag-usapan namin ng family ko, talagang family's decision eh. Kasi nafe-feel ko na parang like, di lumalabas yung potential ko dun sa school ko dati. So sabi ko, parang kailangan ko ng bagong environment para mag-grow. So yun, talagang sabi nila mama at papa, parang hindi napapansin namin eh. Kasi yun, nung nakausap namin si Coach Charles, sinabi ko kay Coach Charles talaga na, Coach, wala naman ako ibang gusto. Sabi ko, ang gusto ko lang talaga, matulungan ako malabas yung potential ko. Ang gusto ko lang talaga maglaro, Coach. Sabi ko, gusto ko lang talaga mapakita ko na yung kaya ko. And ayun, sinabi ni Coach niya, okay, sige, willing naman kami tulungan kayo. Tapos sinabi ko sa kanya na talagang gusto ko na manalo, gusto kong mag-champion. And yun nga, pangarap ko din talaga mag-MVP. Nung simula pa lang, nakita ko na yung mga family members mo, lahat sila naka-warmer, na 34, Liwa. Ito ba, daddy mo, mami mo, mga pamilya mo yan from Alfonso Cavite? Yes, po. Every single game, andun sila. So ano yun, planado ba yun na lahat sila nagpagawa ng jersey mo? Totoo lang, wala naman talaga dati. Tapos pagdating sa game, nagulat na lang ako nung opening na, nagsisend na sila ng mga jersey na. Sabi ko, ano yan? Nagpagawa daw sila, pati yung mga, yung mga pansay na gano'n. Nagulat na lang ako, may gano'n ako eh. Yun. So, pero sobrang nakakatawa lang talaga. Yung isa sa mga fansay na sinasabi mo, nakalagay doon, King Blazer. Alam mo, yung dating tinawag na King Blazer dito, 24 years ago pa si Sunday Salvacion, yung huling championship ng Binild. So ngayon, ikaw ang tinatawag na King Blazer ngayon. Anong reaction mo na talagang itong Binildian community naniniwala sa kakayahan mo sa basketball? Ayun nga. Minsan, siyempre, nakaka-pressure lang din talaga na maririnig mo din mismo sa loob ng CSB na yun yung sinasabi sa'yo and gano'n yung tingin nila sa'yo. Pero minsan, kailangan mo lang talagang i-overcome yung gano'ng pressure and ibalik sa kanila yung tiwala na binibigay mo. Para sa akin, sobrang grateful lang talaga ako and blessed sa nangyayari sa akin ngayon. Siyempre, dahilan lang sa lahat ng to, yung coaches, yung teammates ko. Kasi talagang sila lang din naman yung nagpapalabas ng laro ko eh. Tinutulungan nila ako, sinasabi nila kung ano mas maganda kong gawin, dapat kong gawin, maging vision ko. Lalo yung mga coaches, grabe yung tiwala nila sa akin. Wala akong masabi. Allen, 3 straight years na sa Final Four ang Binild. Bago yun, 20 years walang Final Four. Tapos last year, nanood ka lang kasi nagre-residency ka. Expectation na marami magcha-champion. Sina Will Gozum, sina Miguel Ocson, pero hindi pinalad. Ano yung natutunan mo sa isang taon ng pag-aantay, pag-o-observe na nagagamit mo ngayon dito sa team nyo? Siguro yung number one is yung physicality. Yun yung number one sa NC na meron. Yung meron yung NC. Kasi kung di mo like kayang i-take yung binibigay sa'yo ng kalaban. Kasi minsan, napapansin ko pag sobrang physical na ng laro, kahit gano'ng kagaling, minsan nawawala yung laro mo eh. So kailangan mo lang talagang tanggapin and mag-focus ka lang dun sa laro mo kahit anong gawin ng kalaban. Kaya ready ka. Yun yung number one para sa akin. Meron ako nakitang picture sa internet. Kayong dalawa ni Kevin Kiambao, parehas kayo naka-Pilipinas kasi 2023, Gilas. So ngayon, Kevin, MVP ng UAAP, tawid lang. Na-imagine mo ba na from that time na magkasama kayo sa training ng Gilas, baka kayong dalawa pa maging MVP dito sa Taft Avenue? Wala, hindi ko talaga naisip yun. Kasi nung nasa Gilas talaga ako, naisip ko din sa sarili ko na paano ko napasali sa mga to, sa ganitong klaseng talent ng team na meron. Kasi grabe yung talent meron nun. Sina Abando yun nandun, sina SCB Langhel, grabe talaga sila nun. Kaya sabi ko, kumbaga minsan na-question ko yung sarili ko na nag-deserve ko ba to? Pero alam mo yun, kumbaga naniwala lang talaga ako sa plano ni Lord and realize ko na kailangan talagang trabahuin.
And then, syempre, kay KQ, shoutout. Wala eh, iba yung KQ, malayo pa tayo dun eh. Malayo tayo dun. Allen, so pinangalan ka kay Iverson at Kobe Bryant, pero yung laro mo, big man. So kanino mo ba pinapattern yung laro mo, yung galawan mo sa post? Nung bata kasi ako, nag-start kami like sa PBA. Sinusuportahan ng family ko sina James Yap and Mark Pingris. Eh. So yun, yung 100 na ako kay James Yap. And yung mga post move kay Pingris, siya yung ginagaya ko, siya yung na-idolize ko. Pati sa mga pagbibigay ng good screen and rebound, siya talaga. Kahapon, meron ako mga kinausap na mga estudyante from Benilde. Mga lang, nagtatanong na ako about sa finals, yung excitement nila. Tinanong ko sila, sino paborito ng player sa Blazers? Karamihan sa kanila sabi, Allen Liwag. So yun nga, King Blazer. Para sa'yo, ano yung magiging impact sa buhay mo at sa Benildean community kung makukuha nyo tong championship na to? Para sa akin, sobrang laking magiging impact sa buhay namin to pag nakuha namin yung championship. Di lang sa aming players eh, baga sa coaches din. Sobrang laking bagay para sa kanila and sa CSB kasi maangat namin yung school. Kasi yung school yung nire-represent namin eh. So para sa akin, sobrang laking bagay talaga ito kasi naniniwala nga kami, sobrang nakakatawa lang isipin na diniloko ko si KJC kanina. Ay, nung nakaraan, nasabi ko, yung batch nila lang, sabi ko, kayo yung dream team eh. Sabi ko, kami yung redeem team naman. Sabi ko, parang biniro ko lang siya gano'n. Pero siyempre, mahirap pang magsalita na maaga. Wala mong trabahuin muna. For a last question, Allen, tinanong ko din to kay Kevin Kiambao nung in-interview ko siya sa Lasal. Sabi ko, Kevin, alam kong mahal na mahal mo ang basketball. Pero 5 years from now, ano sa tingin mo yung buhay ng isang Kevin Kiambao? So ikaw, Allen Liwag, saan mo nakikita yung sarili mo after 5 years? Nagbabasketball pa rin eh. Pa rin talaga. Parang ito na yung buhay ko talaga. Kung hindi basketball, ano sa tingin mo ang pwede mong gawin? Like ano ba ang course mo dito sa Benilde? Export management siguro, businessman. Businessman. Yun din sinabi ni Kevin eh. Kasi may mga business din siya, mga damit eh. Yun na lang siguro talaga. Okay. Basketball, ipon, tapos business after. Ayan. Alright. Allen, maraming salamat sa oras and good luck sa NCAA Finals and sa career. Thank you po. Thank you. Alright, we have Allen Liwag of the Benilde Blazers here on the scorecard on the Billionaire News Channel.